Okay, to be continued. O, yan na. Itutuloy natin yung ating example na naudlot. So, ngayon naman, gagamitin naman natin, example naman natin ay logarithmic function. Okay? So, let's find the limit of log base 3 of x where x approaches 1 using table of values and sketch its graph. So, same process, gagawa tayo ng two tables ng values natin na manggagaling sa left side and manggagaling din sa right side natin. So, mag-a-assign ulit tayo ng values ng ating x. This will be 0.8, 0.9. Since 1 yung i-approach natin, wag na tayong magpakalaylay ng mga x values. Para hindi tayo mahirapan masyado. Okay, tatlo lang gagawin natin para hindi na mahaba yung ating isosolve. Ayan. Yan. Ito yung x values natin from the left side. So, dito naman sa ating right side, assign ulit tayo ng values. Let's say meron tayong 1.001, meron tayong 1.01, and 1.1. Okay. So, ito ngayon ulit yung ating isosolve na table of values gamit yung ating given na logarithmic function. Ano ba yung given natin na logarithmic function? And that is log base 3 of x. Okay? So, so ito na sinasabi ko, kailangan scientific calculator ang gamit natin para makapag-compute tayo. Okay? So, kung kung hindi nyo alam, meron kasing dalawang part ng log sa ating calculator and dapat ang pindutin nyo dyan para magpakita yung ganito is yung ito. Tignan nyo yung ito sa part na ito sa inyong calculator. Merong base din na log base. Okay? Yan ang gamitin niyo. Yan ang pindutin niyo. Wag etong log lang na nandito sa baba, kundi yung merong log base na nakalagay doon, nandun sa gilid. Okay? Hanapin niyo lang yan sa inyong mga scientific calculator. Yan ang pipindutin natin para ma-compute natin yung logarithmic function natin na given. Okay? So, again, I will repeat. Isa-isahin lang din natin ulit isa-substitute yung ating mga assigned x values dito sa ating given logarithmic functions. So, ang mangyayari dyan, pindutin mo yung log base, tas i-input mo base 3, then ano ba yung first value natin? That is 0.8. And then pag sinolve mo yan, click enter, ang magiging sagot dyan will be negative 0. Negative 0.203. Yan. Sunod naman, palitan natin yung 8, lagay natin 0.9. So, log base 3 of 0.9, ang magiging sagot dyan ay negative 0.096. Ni-round off ko na. And then, lastly, kapag log base 3 of 0.99, ang magiging sagot naman natin dyan will be negative 0. Ang layo naman ng point ko, 0.091. Okay, so kompleto na tayo dun sa ating unang table of values na manggagaling sa left side. Ngayon naman, dito naman tayo sa ating x values na manggagaling sa right side ng ating number line. So again, ulitin ko lang, substitute lang natin itong mga ito isa-isa doon sa ating given logarithmic functions. So, burahin ko to. Then, lagay natin. So, log base 3 of 1.001. Pag click enter natin yan sa ating calculator, ang magiging sagot natin dyan ay negative 0.00. Tatlo yung 0.009. Yan. And then, kapag 1.01 naman, tanggalin ko lang yung isang 0 doon. Ayan.
ang magiging sagot naman dyan ay 0.2090. Okay, and then lastly, kapag 1.1 yung ating x value, log base 3 of 1.1, ang magiging sagot natin dyan ay 0.087. Ni-round off ko na ulit. Ayan, so kompleto na ulit yung ating table of values coming from the left side and right side ng ating kung saan tayo mag-approach na number. So, then, after that, saan ngayon, kung mapapansin ninyo, as the x value approaches 1, no, habang papunta sa 1, yung ating mga x values, ano yung value ng y na ina-approach nito? Hindi ba yung ina-approach nito ay 0? Kasi negative 0, 0, 0 din yon. So, papuntang 0 to, papuntang 0 din yung ina-approach nito. So, 0 yung y natin. Therefore, kung isusulat natin yung pareho sila, no? Parehong 0 yung ina-approach natin, yung one-sided limits natin. So, again, pag isusulat natin yung ating one-sided limit, ganito ang kanyang kalalabasan. X approaches 1, meron ulit tayong negative sign sa taas is equal to 0. Yan yung indication na coming from the left side yung ating one-sided limit na yan. And then kapag sa right side naman, manggagaling, okay, sulat lang natin, x approaches 1, mayroong positive sign sa taas, and that is equal to 0. So, therefore, since pareho yung ating one-sided limits na galing sa left and right na equivalent to 0, therefore, yung ating limit ng ating logarithmic function ay logarithmic function as x gets closer to 1 ay 0. So, isulat natin siya. Isulat natin yung ating final limit as log base 3 of x as x approaches 1 is equal to 0. So, this will be the final answer. Okay po? And kapag nilagay natin yan, pinat natin ulit yan sa ating Cartesian plane, ganito ang kanyang magiging itsura, no? So, habang papalapit again, sa 1, yung nag-approach sa 1 yung ating logarithmic function, ang limit ng kanyang, or y value ng kanyang ina-approach ay yung 0. So, tama yung ating sagot. So, again, for our third example, so, kakat ulit natin tong discussion, then proceed tayo sa pangatlong example natin.